malala, mga kababayan, siguro, mas malala itong si BP Sara. Basta si BP Sara, may tama talaga. Naalala nyo yung sinabi ni BP Sara, wala akong pake. Kung tama o mali, basta sisirain ko kayo. Oh. Di ba umamin na po si Pulong Duterte? Sinabi niya na yun ay matagal nang nangyari. Ano naman ngayon ang banat ni BP Sara Duterte, mga kababayan? Oh, may nagsalita na rin po ito. At kung ano po ang sinabi niya? Oh, ito po. Sabi ni BP Sara Duterte, ako na lang magbabasa ha. Vice President Sara Duterte dismiss the complaint filed against her brother. Ibig sabihin, mga kababayan, ito daw po ay kanyang talagang pinabulaan. Dismiss Oh, dismiss the complaint. Na yan. Ibig sabihin, mga kababayan, ano to? Di ba pag sinabing dismiss the complaint, it should be the court who decided the legal claim. Ikaw lang ang nagsabi Sara Duterte. Hindi po ako loloko dito mga kababayan Baka sabihin nyo, gawa-gawa mo lang yan GP. Hindi po. Tingnan nyo maigi mga kababayan. Alisin ko muna si Kokay dyan kasi nakaka-alibadbad. Baka mamaya na alibadbaran ng mukha, yung mukha kasi niyan makikita ni Ma'am Arlene. Diba? Tingnan nyo. Mga kababayan. Ayan nakalagay dito. Wait lang. Ayan. Oops. Ayan po, nakalagay dito. Nakasulat maliwanag. Sabi, Vice President Sara Duterte dismissed the complaint filed against her brother. Kasi pag sinabing dismiss the complaint, mga kababayan, ito, kay Google, dismiss the complaint means a court has decided that the legal claim or complaint brought against someone is invalid. It should be the court, hindi naman korte or hindi naman korte itong si Sara Duterte. Bakit siya magdi-dismiss ng complaint? Diba? And besides, etong si Pulong Duterte ay umamin na that was happened before long time ago. Davao City Representative Paulo Pulong Duterte for physical injuries and grave threats as part of the Marcos administration's alleged political attacks on their family. Anak ng tinapa naman! Umamin na yung kapatid mo, hindi ka naman siguro sinto-sinto. Baka malamang, mga kababayan, kulang-kulang, kurung-kurung. Ibig sabihin, hindi mo kilala yung kapatid mo? Siguro, mga kababayan, ako, makita ko palang, masulyapang ko palang. Hindi ko pa yun kapatid pero alam ko na si Pulong Duterte yun. The way he act, mga kababayan, alam mo kaagad tapos sasabihin ni Sara, part lang to ng Marcos administration complaint. Alleged political attack sa family namin. Anak ng tinapa. Ang gumawa ba nun? Si PBBM ba yung naghanap? Mga kababayan, yung magbabayad dun sa mga babae? Si PBBM ba yung nagsabi dun sa Bugaway, bigyan mo nga kami ng 6 na babae? Diba, Fear Gob. Mga kababayan. It was happened February 23, 2025 Tapos sasabihin ni Sara Duterte, it is a part of the Marcos administration alleged political attacks on their family. Si Pulong na ang umamin. Sara, ano ka baliw? The Vice President who was in Zamboanga City on Saturday claimed that the Marcos administration just want to destroy the image of their enemies to cover up the real issues in the country. Anak naman ng tinapa, Diyos mio Marimar. Hindi ko talaga malaman kung ano. Pilit talaga silang kumakalas doon sa issue. Kapag may lumalabas na kumbaga
katarantaduhan ang pinagagawa ng kanilang pamilya, pointing fingers kaagad sila. Oy, Marcos yan. Marcos ang may kagagawan. Tarantado. Oy, sorry ha. Pero hindi naman si PBBM yung nalibugan eh. Di ba, Ma'am Eva Narita? Ma'am Ana Catalan? Di ba hindi naman si PBBM yung nalibugan? At nambugbog ng bugaw? Di ba? It was Pulong. Hayop na to. Sabi ni Rosana, hindi kasi nakainom ng gamot si Sara kaya lutang na naman, lakas tama, wala na talaga sa sarili, pati si Pulong gumawa ng ikakaso sa sarili niya. Sir, talaga pong baliw yan si Sara. Parang buong pamilya nila guys, hindi lang si Sara eh. Kasi biruin mo, sabi ni Pulong matagal na nangyari yan. Tapos biglang may sinabi siya na political agenda lang yan ng administrasyon. Oh. Tapos pag hindi ka nadala sa ayuda, dadaling ka sa kaso. Anak ng tinapa. Yung mga kasalanan ninyo, ibibintang nyo sa presidente. Yung presidente ba yung nautugan? Ha? Yung presidente ba yung utog? Kumuha ng 6 na babae doon sa hearsay gastropub. Tapos sasabihin nyo, propaganda lang ng presidente kasi gustong sirain ang image nyo. Tanga! Nuknukan kayo ng pagkaingot. Hindi presidente ang gustong sirain ang image nyo. Kayo ang sumisira sa sarili nyong image. Biruin nyo nakita, mga kababayan, kalalaki mong tao, unless si Pulong ay isang Muslim. Diba? Muslim ba si Pulong? Hindi naman siguro. O sasabihin ng iba, oy, akala mo naman malinis ka, GP. Oy, ako nga, wala akong ganyan. Diba? Wala naman akong perang ganun eh. At saka hindi ko gagawin yun, guys. Tapos na tayo dyan. Sabi niya, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pang-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. What? Totoo ba yun? Eh di ba kayo nga ang tira ng tira sa pamilya Marcos? Sino ba ang nagsimula ng lahat? Pamilya Marcos ba? At sabi ko, ulitin ko, babalikan ko lang ha. Sino ba ang sumisira sa image nyo? Sino ba yung naghahanap ng babae? Sino ba yung nami-make up ng mga babae? Sino ba yung gusto magbayad sa mga kalapating mababa ang lipad? Ha? Sino ba yung nambugbog, nambugaw? Nasabi ni Rosalinda, anak ng tinapa to, mga loyalista na to. Ha? Protector na ng mga adik, protector pa ng bugaw, tanga. Masyado kang illogical. Hindi mo naiintindihan kung ano yung point namin. Ang point namin is, kahit bugaw yan, bawal mo pa rin yan saktan. At kung bugaw man yan, bawal mo yan, mga kababayan, bantaan. Diba? Hindi dahil bugaw siya, pinagtatanggol namin. He is a human being. Tangangot. Sabi rito, GMA News Online contacted Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro to get Malacanang's comment and will update this story once they issue a statement. A businessman earlier filed a complaint for physical injuries and gave grave threats against Pulong before the Department of Justice, accusing the congressman of violating Article 265 and Article 282 of the revised Penal Code. In his sworn statement, the complainant said that Pulong threatened him with a knife and beat him up for around 2 hours. Ano na, Sarah? Sasabihin nyo pa rin? Propaganda ito? Part ng political attack ng Marcos administration sa inyong pamilya? Teka.
ang nag-complain ba mga ka-GP Natics si PBBM kay Pulong Duterte? Hindi naman ata. Ang linaw-linaw ng nakikita ko dito, ang pangalan niya ay Criston Jan. Hindi naman po nakasulat doon Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? File a complaint or filed a complaint of physical injuries and grave threats. Hindi naman ganon ang nakasulat. Ang nakasulat is Criston Jan, mga kababayan. Ano yan? Nalilito na ba kayo? Kasi malinaw na hindi presidente namin yung nag-file ng complaint kay Pulong. Naku, talaga pag Sara, sira. Pag si Sara talaga ang nagsalita, useless, nonsense. 'Di ba? Pag si Sara, talagang itok-itok. Oh. Oh, sabi niya Collie Cambe, Pulong is a sitting congressman. Tapos parokyano ka ng isang bugaw, suportado ni Pulong ang prostitution, bawal yan, lawmaker ka, absinero kasi. Mga kababayan, bawal yan kapag nahuli. Diba, kagaya na ngayon, kay Pulong Duterte. Although alam natin bawal talaga yan. Pero maraming gumagawa kasi yan eh. Diba? Kaya ngayon, pag nakuhanan ng CCTV na-expose, kasalanan ni PBBM na na-expose kayo, katarantaduhan nyo yan, ibibintang nyo sa Pangulo namin. Oh. Tama, Eliseo de Guzman. Wala nang maibato kay PBBM kung ano-ano na lang ibinibintang samantalang sila ang gumagawa ng kamalian. 'Di ba? Buto naman nila yung naglibog-libog. Tapos ibibintang kay PBBM. 'Di ba? Mga kababayan. Oh. Hindi nga sa human trafficking kapag ang magkakaso yung mga babae. Oh. Kaya lang, hindi naman ata nagkaso yung mga babae, guys eh. At saka yun naman mga babae na yun ay nasa tamang edad na. Ay JP, wag mong pakialaman yung mga bagay na yan. Oh, ayoko na nga eh, baka mamaya iba pa yung masabi ko. Basta nanakit si Pulong Duterte. Yun lang yun, period, Sara. Ungas. Grabe. Kaya niyong tanggapin mga ka-GP Natics, mga taga Davao. Ha? Yung nangyayari ngayon na kahit kitang-kita na sa inyong mga dalawang mga mata, ay nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Biruin niyo, maniniwala kayo sa pinagsasabi nitong si Sara Duterte na yun daw ay part ng sa kanila? Ng tawag dito, mga political attack sa pamilya nila? Diyos me, you guys. Walang ipo-political attack sa inyo kung wala kayong pinapakitang irregularidad. Kung wala kayong pinapakitang kabalbalan, hindi naman yan puputok sa media. Diba? Si Pulong ang gumawa niyan, disisihin mo yung kapatid mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw kasi noknokan ka ng libog. Dapat ganon. Dapat sinabi mo, ikaw kasi noknokan ka ng libog, hindi ka na lang naglo doon sa banyo. Oh, noknokan ka ng libog, hindi mo na lang niyaya yung asawa mo. Kung ako sa'yo, kiniskis mo na lang yan sa pader. Di na nahimik ka. Grabe. Matindi to si Pusit, mga kababayan. Talagang wala na sa tamang pag-iisip. May tama talaga siya. Ha? Siya na lang ang laging tama. Kaya lang ibang tama ang meron siya. Tama talaga sa utak. Di ba? Roel Manuel, may tama. Ibang klaseng tama. May tama sa utak. What? Wala na talaga tayong magagawa dyan, GP, mga baliw yan. pero minamahal daw yan ng mga Dutertes. Minamahal daw yan ng mga dilis.
Iboboto pa raw nila yan. Ah. Tama. Sir Odi Lenon, kung walang labag sa batas, hindi naman sila uusigin. At saka kung wala po silang mga kababayan katarantaduhan, hindi naman sila magiging viral eh. 'Di ba? Kung nanahimik ka sa bahay, doon ka nanood ka na lang ng ball doon. Doon ka maglo-lo, kiss-kiss mo sa pader. Wala ka pang kaso. 'Di ba? Oh.